DDS OFW na supporters ni Mang Kanor. At ito na nga mga ka-idol, no, nasampulan na po sila sa ginagawa nilang kalukuhan mga ka-idol. Na alam naman nila na iba ang protocol dyan sa ibang bansa kaysa dito sa Pilipinas. DDS OFW supporters ni Mang Kanor na nakulong dyan sa Qatar, nasampulan na po kayo. At alam ko, no, na may kasunod pa dyan. May kasunod pa dyan. Oo. Maniwala kayo mga ka-idol. May kasunod pa dyan. Sample pa lang yan. Nang dahil lang po sa mga Duterte. No. At yung iba namang OFW dyan na matino, wag nyo nang gagawin yan. Maging aral nyo na po yan. Maging aral nyo na po yan yung mga DDE supporters na OFW na supporters ni Mang Kanor. Yan ang isipin nyo mga OFW. No. At ito na nga mga ka-idol, no, i-update po natin si UWA admin Arnel Ignacio. Sobrang galit na galit mga ka-idol. Galit na galit sa mga OFW na mga pasaway dyan sa Qatar. Ano na mga OFW, mga DDS OFW supporters ni Mang Kanor, hindi ba kayo nahiya? Hindi ba kayo nahiya ni UWA admin Arnel Ignacio? So, sinong tutulong sa inyo? Tinulungan ba kayo sa mga Duterte? Wala, didma kayo. Tinulungan ba kayo ni Sara Duterte? Wala, didma kayo. Sinong tumulong sa inyo? Gobyerno. President Bongbong Marcos ang tumulong sa inyo. Hindi ba kayo nahiya na tinutulungan kayo ni President Bongbong Marcos? Hindi ba kayo nahiya mga OFW, DDS OFW na supporters ni Mang Kanor? Na ang mismo ang tumutulong sa inyo na yung sinisiraan nyo. Yung tinatawag nyo ng bangag, yung tinatawag nyo ng adik. Na yung inaapak-apakan nyo, no? Yung pinapakyuhan nyo, yung minumura nyo, yan ang tumutulong sa inyo dyan sa Qatar. Hindi ba kayo nahiya? Ang kakapal naman ng mga mukha nyo, no? Ang kapal ng mga mukha nyo, mga DDS supporters ni Mang Kanor. DDS OFW na supporters ni Mang Kanor. Hindi ba kayo nahiya? Sample pa lang yan. Sample pa lang yan. Alam ko, may kasunod pa dyan. So, ito na nga mga ka-idol, no? Balikan natin si UWA admin Arnel Ignacio. Galit na galit si Arnel Ignacio mga ka-idol sa mga OFW na mga matigas ang ulo mga ka-idol. Grabe. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Ang kapal talaga ng mukha nyo, DDS OFW na supporters ni Mang Kanor. Nang dahil lang ni Mang Kanor, no? Anong nangyari sa inyo? Kulong kayo. Yan ang napala sa inyo. Panoorin muna natin mga ka-idol. Panoorin muna natin si UWA admin Arnel Ignacio mga ka-idol. Yung sinasabi niya mga ka-idol, nanggagalaiti sa galit sa mga DDS OFW na supporters ni Mang Kanor. Panoorin po mga ka-idol. What's this? Sa mga OFWs naman natin na lagi na lang isinasangkot yung sarili nila
sa mga kalokohan, nananadya na gawin, basta gusto nila, gagawin nila, kahit alam nila mapapahamak sila. Utang na loob naman, alam nyo, hindi na ho namin malaman kung paano pa kayong i-remind, paano pa kayong asikasuhin, paano pa namin kayong pagsisilbihan. Ba? Merong pagpapanggap ng mga prostitute nandiyan sa Sharjah, tapos magugubang iti-tiktok nyo pa. Ba? Tapos, eto na naman, siyempre, ano pang gagawin natin? Diba? Sasakluluhan kayo. Yung iba, makikipag-away pa dahil pinagpipilitan mag-cross country sila. Kahit na mapapahamak, pag napahamak naman, magsususumbong na naman kayo sa lahat ng mga television station, radio, pagkatapos iibahin nyo naman yung kwento, hindi nyo ikikwento yung kalokohan ninyo. Diba? Iba na pagtripan lang lumipad, tinignan lang kung ano meron doon, pagkatapos kung ano-ano na mga sasabihin, magpupumilit umuwi. Alam niyo, paano po ba natin talaga kayong aasikasuhin? Recently, meron nag-shoplift sa Singapore. Ang rason sa akin, umamin naman, bakit kailangan pang imbestiga? Ano ba tayo? Di ba tayo nahihiya sa mga pinagagawa natin? Tandaan nyo, pag kayo lumipad ng bansa, ang trabaho kayo dyan, para kayo ambassador ng ating bansa, Pilipinas. Yan ang nire-represent nyo. Yung ibang lahi, doon na nakikita yung mga kalakuhan ng mga ginagawa nyo. Akala na ganyan tayong lahat. Diba? Magbo-boyfriend, magpapabuntis, sa lugar na yan ay haram o bawal. Alam nyo mga DDS OFW na mga supporters ni Mang Kanor, alam nyo ang ginagawa nyo? Pinapahiya nyo ang ating bansa. Oo, yan ang totoo. Pinapahiya nyo ang ating bansa. Na alam nyo naman mismo, no? Alam nyo naman mismo na dyan sa ibang bansa, may mga bawal talaga. Tama naman yung sinasabi ni UWA Admin Arnel Ignacio, no? Imbis na bawal, ginagawa. Tulad ng magpapabuntis. Alam na bawal. Tapos magpupumilit umuwi. Nako, mga DDS OFW. At sana man lang, yung mga OFW na matitino, huwag nyo pong idamay. Huwag nyo pong idamay yung nagtatrabaho ng maayos dyan sa ibang bansa. Yan po ang isipin nyo. Yung mga OFW na matitino dyan, huwag nyong gagawin yan na magkaroon kayo ng kasalanan dyan sa ibang bansa. Dahil po, nakakahiya po sa ating bansa. Ano na lang ang masasabi dyan sa mga ibang lahi? Yan pa lang yung pag-rally nyo pa lang dyan sa ibang bansa. Nung makita kayo dyan sa mga taong ibang lahi dyan, nakakahiya na yan mga pre, mga ma'am, sir. Nakakahiya na yan. Na nakita kayo dyan, nag-umpuk-umpukan kayo dyan, nag-rally kayo dyan, maingay kayo dyan, maingay kayo dyan, nasa ibang bansa kayo, na alam nyo naman na bawal, nakakahiya kayo. Pinapahiya nyo ang ating bansa. Isipin nyo, mga ma'am, sir, Pilipino ang pinakamatalino. Pilipino ang pinakamatalino sa buong bansa. Kaya wag nyo naman gamitin. Wag naman kayo magpakabobo at tanga. Wag kayo magpakabobo at tanga dahil po ang Pilipino hindi bobo. Ang Pilipino ang pinakamatalino sa buong mundo. Napahiya kayo, no? Totoo? Tapusin natin mga kaidol yung video ni UWA Admin Arnel Ignacio mga kaidol.
What's this, mga kaidol? Pagkatapos, kapag ka napahamak, kung ano nung sasabihin, kayo yung lagi mas matapang eh. Ako yung mga OFWs na matino, na nagtatrabaho ng mahusay, nadadamay eh. Hindi naman ho porke sinabing kayo ay bagong bayani. Eh, lisensya yan para gumawa na kayo lahat ng gusto ninyo kahit mapapahamak. Diba? Hanggang saan nyo ba na gustong pigain ang aming lakas para kayo ipagsilbihan? Na umaabot na sa pang-aabuso ninyo ng inyong kalayaan para gawin ang lahat? Pagka napahamak, ito, sisisihin ng gobyerno.